Magandang araw mga kapitek. Nakatanggap po tayo ng isang tanong mula kay Sir Alan Gabriel Arcangel, no? Shout out sa iyo, sir, no? Kung ipinagbabawal ba na tanggapin ang isang batang mag-transfer ng school during the instructional block, or siguro to put more context, sabihin na lang natin na bago matapos yung ating term number 1, okay? So, ito'y simpleng tanong mga kapitek, pero medyo complicated yung kanyang kasagutan dito, at kailangan po natin na magbasa, no, ng ating i-revisit yung ating DepEd orders, kagaya po ng DepEd order number 9 series of 2026 at ang DepEd order number 17, no, series of 2025. So, mga kapitek, isa-isahin natin yung mga salient provisions po nila. Umpisa natin na sa DepEd Order number 9, no, series of 2026. So, makikita natin yung embedded na photo diyan sa baba for your reference, no. Ang DepEd Order number 9 series of 2026 ay ang guidelines on the implementation of the three-term school calendar in the basic education. So, anong sinasabi ng DepEd order na ito patungkol sa transfer? Sa item G, titled Late Enrollment, no, and Transfer of Learners, particularly item number 34, it states that the late enrollee shall be admitted provided that they meet the 80%, no, of the prescribed number of school days, or enroll not later than the conduct of the second summative test in uh, term number 1, no. Also binabanggit dito yung ating DepEd order number 17, parang sinasite din siya, no, under the revised basic education enrollment policy. In addition, sa item number 35 naman, it states that learners transferring from other schools within the school year shall be admitted subject to the submission, no, and transfer of official academic records, including the BOSY, no, assessment results. So, nakalagay malinaw yung statement, ano? The learner can transfer from other schools within the school year. And nakalagay din dito na they shall be admitted. Alright? So, nililinaw lang po natin ito. So, again, bago natin himayin ang iba pang mga provisions, ay i-check din muna natin yung sinasabi ng DepEd Order number 17, no, series of 2015, patungkol dito sa transfer ng mga estudyante. Sa item number 7, makikita niyo dyan sa embedded photo, no, on documentary requirements, particularly on letter A, specifying the requirements for transferee. Sinasabi dito na learners from public or private schools in the Philippines who will transfer, okay, shall submit their SF9 or yung kanilang report card signed by the school head, or a letter certifying the last grade level the learner completed, no, and signed by the school registrar. In fact, dito pa rin sa DepEd order na ito, no, may mga iba pang mga special cases where other mechanisms may be employed in order to complete, no, the transfer ng estudyante, catering to various conditions ng ating mga learners. So sa tingin ko, these provisions are there, no, in order to widen yung access ng mga iba't ibang mga context ng ating mga learners to basic education, para maipagpatuloy yung kanilang pag-aaral no matter what conditions they may be in, no. So mga kapitek, gamit ang mga provisions na ito, balikan natin ang tanong na pwede bang mag-transfer ang isang learner kahit na hindi pa tapos, no, ang isang term. Kung ang sagot dito ay pwede, ang action na ito ay sasandal siya sa provision ng DepEd Order number 9, series of 2026, under item number 35, at kung babalikan nga natin ito, stating that the learners transferring from other schools within the school year shall be admitted subject to the submission and transfer of official documents or official records, including the BOSY assessment results. Maari namang mag-usap, no, yung dalawang schools upang maayos ang transfer ng bata with all the pertinent records, including the attendance records and the assessment results. Again, walang binanggit dito na specific na yung SF9, no? Medyo complicated na issue nga lang ito kung ang lagay ay yung school na yon ay na-enroll na na-enroll na ng advisor sa kanilang LIS. Okay? So, again, saan posibleng manggaling ang confusion with that kind of context? Halimbawa, si student A ay mula sa school A
nag-transfer siya sa school B, no? Naturally, and i-enroll siya ng advisor sa school B, no, yung student A sa kanilang LAS. Bago matapos ang term 1, however, ay nag-transfer itong si student A papunta kay school C for various reasons. So nakita natin tatlong schools na yung included dito, no, or involved. Si school A, si B at saka si C. Ang lagay ay anong record ni student A ang ifo-forward ni school B papunta kay school C, since wala pa siyang SF9 for the current school year dahil nga hindi pa tapos yung term number 1. Okay? So yes, pwede naman na gawan ng paraan, no, at mag-usap si school B and C ayon sa ating DepEd Order number 9 series of 2026 na pwedeng ma-facilitate yung transfer, no. Yung mga records pwedeng ibigay, yan, no. May mga other pertinent documents na pwedeng ibigay, no, except for the SF9 dahil wala pa nga siya, no. But what will happen to the LIS entries? Yan, no. The possible thing to happen, ito aming interpretation lang, no, na sa LIS makikita sa record na si student A ay nanggaling siya sa school A, dumaan siya sa school B, at eventually nag-transfer sa school C. Alright? Kasi syempre, mag-a-appear na nga sa LIS, no? However, sa kanyang SF10, maaaring hindi na makikita yung pagdaan ni student A sa school B since wala naman itong na-issue na SF9 sa kanya. Okay? So again, yan pa yung isa sa mga gray areas dito. So ito yung mga issues na pwede nating isang guni, no, sa ating Division LIS Coordinator kung hindi talaga mapipigilan yung pag-transfer ng bata, no, for valid reasons. Okay? Ngayon, tingnan naman natin yung isang side. Kung ang sagot naman ay hindi pwede, or halimbawa, narinig natin na bakit yung school na yun, hindi niya pinayagan yung estudyante na mag-transfer. So, maaari na ang ginagamit na provision dito ay yung provision ng DepEd Order number 17, Series of 2025, na nagre-require ng SF9 signed by the school head. Okay? But again, kung ito ay tamang interpretation indeed, that will be open to further clarification. No? Okay? Maaari din na kung kaya pa naman, ikausapin na muna yung bata to wait for the end of the term. Yun nga yung fear natin dito, no? Dahil kung na-enroll na yung bata sa LIS at need na niya talagang mag-transfer, babalikan ko yung tanong na anong school record ang ifo-forward ng school na yon papunta sa school na kung saan siya mag-transfer since wala pa yung SF9 dahil hindi pa tapos yung term number 1. Gamit yung logic na yan, babalik ulit tayo sa interpretation base sa DepEd Order number 9, item number 35, at sa lagay na ito, masasabi natin na pwede at valid yung kanyang pag-transfer, no? Yun nga lang, kailangan nating i-address yung issue na na-raise po kanina. Ako man ay hindi po ako in authority na magbigay ng tamang interpretation dito. Ang ginagawa natin dito ay ipinapakita yung konteksto ng mga kaso na ganito, no? Sabi ko kanina ay medyo complicated ang tanong na ito at nangangailangan ito ng mas klaro na directive mula sa ating mga higher authorities. Again, ang interpretation po na ito ay base lamang sa pagkakaintindi, no, ng aming DepETEC team, at susunod pa rin po tayo sa kung ano man yung magiging final na instructions na ibibigay po sa atin ng ating mga higher authorities. Huli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Please hit that follow button para mas updated tayo sa mga updated ka sa mga contents ng inyong DepETEC team. Hanggang sa muli, maraming salamat.